Technology and Society is an interdisciplinary field that examines the reciprocal relationship between societal values and technological innovation. By fostering scientific literacy, it empowers citizens to make informed decisions critical to global sustainability and societal well-being. Sa mundo na puno ng kalakalan, construction at pamamahala, kailangan ng tao ng isang bagay na tumpak, isang bagay na hindi nagsisinungaling, ang mga numero. Libo-libong taon na ang nakalipas, ang mga Sumerians, Babylonians at Ancient Egyptian ay bumuo ng kanilang sariling numeral system. Mga simbolo para sa mga numero, mga paraan ng pagkakwenta. Hindi ito simpleng imbensyon, ito ay isang revolusyon. Bago ito, ang kalakalan ay puno ng pagkakamali. Ang buwis ay hindi tumpak. Ang mga gusali ay hindi matibay. Ngunit nang matuklasan ng matematika, nagpabago nito ang lahat. Naging mas organisado ang ekonomiya, mas tumpak ang construction, mas maayos ang pamamahala ng pamahalaan. Sa larangan ng katarungan, naging posible ang tumpak na pagsusuri ng ebidensya, pagsusukat ng crime scene, at pagtatala ng datos tungkol sa krimen. Ang matematika ay naging sandata hindi lamang ng agham, kundi ng hustisya. At ngayon, patuloy itong ginagamit ng mga criminologists. Libo-libong taon na ang nakalipas. Sa tabi ng makapangyarihang Nile River ng Ehipto, isang simpleng bagay ang nagpabago ng mundo, ang papyrus at ang pagsulat. Noong humigit kumulang 3000 BC, ang mga sinaunang Ehipsyo ay natuklasan na ang sanghalaman o ang papyrus ay maaaring gawing sulatan. Dito nila isinulat ang kanilang mga batas, kasunduan, talaan at kasaysayan. Sa una, ang kaalaman ay namamatay kasabay ng mga tao. Walang paraan para ipasa ito sa susunod na henerasyon. Ngunit sa pamamagitan ng papyrus at pagsulat ay nananatili ang kaalaman, nananatili ang katotohanan. Mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong forensic science, ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. Lock and keys o kandado o susi ay isa rin sa pinakamahalagang technological innovation noong panahon ng kabiasnan. Unang ginawa ito ng mga ancient Egyptian noong humigit kumulang 2000 BC gamit ang kahoy na kandado at susi upang maprotektahan ang kanilang mga tahanan, imbakan at mahalagang ari-arian. Kalaunan, pinaunlad ito ng mga ancient Romans sa pamamagitan ng paggamit ng metal na kandado. Gunpowder ay isa sa pinakamahalagang technological innovation noong panahon ng Middle Ages dahil malaki ang naging bahagi nito sa kasaysayan, seguridad at lipunan. Nakatulong ito sa pagpapalakas ng depensa ng mga estado laban sa mga mananakop at lubos na binago ang paraan ng pakikitungan, pagpapatupad ng seguridad at pagtatanggol sa teritoryo. Bagamat nagdulot din ito ng mas makapinsalang digmaan at mas malalakas na sandata, naging mahalagang bahagi rin ito sa pagunlad ng agam at teknolohiya sa larangan ng Ang sa kasalukuyan mananatiling mahalaga ang lock and keys bilang pundasyon na seguridad at bahagi ng pag-aaral ng mga criminologists. At hanggang sa ngayon, mahalaga pa rin ito sa larangan ng edukasyon at sa sistema ng hustisya. Tugunan nito ang mabagal na pagkopya ng mga nakasulat na materyales at pinabilis ang pagpapalaganap ng kaalaman, edukasyon at impormasyon. Dahil dito mas maraming tao ang natutong bumasa at naging mas madali ang pag-access sa mga aklat. Sa larangan ng criminology at criminal justice, nakatulong ang printing press sa mabilis na paglilimbag ng mga batas, police manuals, court record, wanted notices at iba pang dokumento. Noong 1440, naimbento ni Johannes Gutenberg ang printing press sa Europa. Isa itong makinang ginagamit sa mabilis at malaki ang paglilimbag ng aklat, batas, pahayagan at iba pang dokumento. Isa itong instrumentong gumagamit ng dalawa o higit pang lente upang mapalaki ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nakatulong ito sa pagunlad ng agham at medisina dahil naging posible ang pag-aaral ng selula, bakterya at iba pang mikroorganismo. Mahalaga rin ito sa forensic science dahil ginagamit sa pagsusuri ng buhok, dugo, hibla ng tela at iba pang. At sa huling bahagi ng ika-16 na siglo, na imbento ang compound microscope ng mag-amang Hans at Zacharias Hansen at sa kalaunan ito'y pinahusay ni Anthony van Leeuwenhoek.
Ang fingerprint inking method ay isang technological innovation noong Industrial Revolution. Noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo, mas naging sistematiko ang pag-aaral ng fingerprint. Bagamat matagal na itong ginagamit ng mga Tsino bilang patunay sa mga dokumento, noong 1800s lamang ito pinag-aralan ng siyentipiko ni Francis Galton. Kalaunan, pinuhusay ni Edward Richard Henry ang fingerprint classification system upang magamit ng mga pulis. Dahil dito, naging mas ligtas at maasahan ang pagkakakilanlan ng tao, pagpapatunay ng mga dokumento at paglutas ng mga krimen. Ang telepono ay isa ring technological innovation noong Industrial Revolution. Noong 1876, naimbento ni Alexander Graham Bell ang telepono, isa sa mga pinakamahalagang imbensyon ng kasaysayan. Pinabilis nito ang komunikasyon sa malalayong lugar at naging mahalaga sa mga tao, negosyo at pamahalaan. Nakatulong ito sa mas mabilis na pagbibigay impormasyon, pagresponde sa mga emergency at koordinasyon ng mga operasyon. Sa larangan ng law enforcement, pinabilis ito ang pag-uulat ng krimen. Hanggang sa kasalukuyan, ang telepono at ang mga makabagong bersyon nito ay nananatiling mahalagang kasangkapan sa crime prevention, emergency response at criminal investigation. Ang DNA profiling ay isang technological innovation noong information age. Noong 1984, binuo ni Alec Jeffries ang DNA profiling, isang forensic technique na gumagamit ng DNA mula sa dugo, laway, buhok at iba pang biological samples upang matukoy ang natatanging pagkakakilanlan ng isang tao. Naging mahalagang kasangkapan nito sa forensic science dahil nakatutulong sa pagtukoy ng mga suspect at biktima, pag-uugnay ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, paglutas ng mga kaso at cold cases at pagpapawalang sala sa mga inosenteng tao. Sa pagpasok ng information age, binago ng teknolohiya ang paraan ng pag-iimbak at paggamit ng mga datos. Isa sa pinakamalaking naging ambag nito ay ang pagkakaroon at pag-usbong ng mga computer at mga digital database. Noong ikalawang kalahati ng ika-20 siglo, mabilis na umunlad ang mga computer at digital databases na nagbigay daan sa mas mabilis na pag-aimbak, pagproseso at pagbabahagi ng impormasyon. Sa larangan ng forensic science at law enforcement, ginagamit ang mga ito sa pag-aimbak ng criminal records, fingerprint records, DNA profiles at iba pang forensic data. Magpasa hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng computer at digital database sa paglutas ng mga kaso.